Magandang araw po sa ating lahat. Bali, ang content po natin sa araw na ito ay tungkol po sa vulcanizing siya po. No? Ang i-discuss ko po sa inyo ay yung pang-vulcanize. Ito po yung tinatawag na tusok or inject. Ito po makikita nyo po sa harapan natin na may iba't ibang klase po ng mga pang-inject na ginagamit. No? May mga original, sinauna, may mga na-order lang sa Lazada or Shopee na personal na gamit or pansarili. Ito, pang vulcanizing shop talaga, pang negosyo ng araw. No? Then, mayroon pong dalawang klase ng pan-inject o pang tusok. Ito po ay nakadesign sa malamig na lugar at saka yung isa sa mainit na lugar. Opo, yun po. Ano? Sa mga hindi po nakakalam, mayroon po talaga nakadesign na mga tusok o pan-inject sa mga bansa sa kanilang lugar. No? Ito, katulad nito, no? Ito po yung mga nakadesign sa malamig na lugar katulad ng China, Japan, Korea, no? Ito po ang i-discuss ko po sa inyo, no? Then, ito mahaba na to. Ito po yung nakadesign sa Saudi, no? Yung mga tracking na ginagamit nila sa tagbiyahe nila, no? Ito po, mahaba siya. At magkaiba po yung bala na ginagamit nila. So, yun po, no? Sana may maibahagi ako sa video na ito upang makatulong sa inyo. At ganoon na rin po, So, bali ito po yung mga iba't ibang klase ng pantusok no? O pang-inject na ginagamit sa vulcanizing shop. Bali yung kauna-unahang ginagamit po namin nung araw. Bali ito po yung original niya na gamit noon. Matigas na klase ng pagkabakal niya. Ito yung mga original. Tsaka tingnan mo naman yung design, no? Pang malakasan talaga. Nakahulma pa yung kamay mo dyan, no? Tsaka dito, no? Ito yung ginagamit muna, pantusok. Then ito yung binabalahan. Katulad nito. Nilalagyan dito na pambala para pang-vulcanize, no? So, bali ito nung araw, ang bala nito, Japan, parang stick siya, ganito kahaba. Ito siya, no? Hindi mo na kailangan ng glue. Yung bagong labas kasi ngayon may glue, no? Ito siya. Bali, itutusok mo na lang dito, saka mo siya isasaksak. Actually, ito muna yung ginagamit. Pag halimbawa maliit yung butas, pako lang na maliit. Ito, papalakihin mo siya nito, no? Yung maliit na butas, gatamtax. Siyempre, hindi mo maitutusok to. Kailangan papalakihin mo muna nito, no? Ito, yan ang gamit niya. Yan, hindi basta-basta bakal to. Parang pundido siya, no? Or asero, no? Hindi katulad nitong bagong labas. Ito, na-order ko lang sa Lazada to, no? Ito. Kumbaga ito, pang sariling gamit lang. Ito. Yan yung bala niya. Ito. Tapos lalagyan mo pa ng solvent bago mo siya isaksak sa butas, no? Pero hindi naman yung klase ng ano nyo. Parang laruan lang ng bata. Oh. Tapos napakagaan. Yan. Kumbaga personal lang gamit lang to. Kaya ganun. No? Mga na-order sa Lazada at saka Shopee. Hindi katulad dito talaga. Pang-vulcanizing shop to. No? So, ayan. Bali, ang pagkakapareho lang ito. Ito dalawa to. Sa ibang bansa kasi, nakadesign talaga to sa malalamig na lugar. No? Katulad ng Japan, China, Taiwan, Korea. Yan. Kaya may solvent siya. Ito, wala naman solvent to. May dati na siyang na malagkit, no? Kumbaga ito, naka-design to sa mga malalamig na lugar for emergency purpose lang po ito, no? Di ba, nasiraan sila sa daan, walang vulcanizing shop. Doon kasi sa ibang bansa, miles per hour ang tinatakbo, hindi katulad sa atin dito na bihira lang tayo makapagpatakbo ng mabilis. Gawa sa mga daan, tapos maraming matao. Hindi katulad sa ibang bansa, napakahaba ng mga tinatakbo, kaya ito, nagbabaon sila nito. So, for emergency purpose lang po ito, parehas, no? Ngayon, dito sa ating bansa, sa Pilipinas, mainit po. Kaya ito, mas lalong, hindi po siya epektibo talaga sa atin. For emergency purpose lang din po ito. No? Bakit kamo? Kasi ito, pag nainitan to, lalo na pag mainit sa daan, nalulusaw po yung solvent nito. Ito, kahit niya sabihin mo Japan to, tapos ito local lang, nalulusaw din po siya pag mainit yung tinatakbo natin. Tapos, mainit pa yung araw, tapos kumbaga non-stop or
matagalang takbo, nalulusaw po yung solvent nito kaya sumisingaw din po siya. Yan. Kaya for emergency purpose lang po. So, ngayon, kung kanina meron po nakadesign sa malamig na lugar, eto naman po, eto, ganito rin po yung dulo niya, no? Yan, bilog din po yan, no? Naputol lang din po. So, eto naman, mapapansin nyo, yan, halos tatlong doble ang haba niya, no? So, ito, galing to sa Saudi, no? Yung may dumating na tropa galing Saudi, binigay niya sa akin to. Actually, to, nung araw, meron pang mga, ano to, yung parang tali na mahaba. Mas maliit lang dito ng konti. Yan, nakarolyo. So, ito ang ginagamit sa Saudi, sa mainit naman na lugar. Hindi siya malagkit na katulad nito. No? Parang maliit lang na bilog. Parang wire lang na maliit, no? Pero malambot. Pero nakarolyo po yun, hindi siya putol-putol. Kumbaga, depende sa gaano kahaba yung gagamitin mo, doon mo lang siya puputulin. So, ibig sabihin, sa tusok or sa inject, may dalawang klase na ginagamitan siya sa mainit na lugar at saka doon sa malamig na lugar. Kaya, sa mga hindi nakakaalam, ito po ang dalawang klase ng pang-inject. No? Mayroon tayo sa mainit na lugar, katulad ng Saudi. Alam mo naman sa Saudi, talagang miles per hour din ang tinatakbo, lalo na yung mga tracking doon, no? Yung mga biyaheng gatas, kung ano-ano. Kumbaga, tatakbuhin mo doon, Luzon, Visayas, Mindanao ang tracking doon. No? Ganong kalalayo po ang tinatakbo ng mga truck doon, kaya nagbabaon din sila ng sariling pa-vulcanize. Pero, ang kaibahan nga lang doon, nakadesign sa mainit na lugar yung kanilang gamit. No? Hindi katulad nito na malagkit at saka may solvent. Nakadesign sa malamig na lugar. No? So, yan po ang dalawang klase ng pa-vulcanize. At saka, katulad na sinasabi ko kanina, ito po ay talagang for emergency purpose lang po. Kasi ang pinaka-disadvantage po talaga nito, pag ito nabutasan ka at in-applyan mo nito, lalaki po yung butas instead na thumbtacks lang or pako na maliit. Siyempre, papalakihin mo muna nito o kaya ito bago mo isaksak to para magkasya. So, ibig sabihin, maliit lang na butas, pinalaki mo. At saka may posibilidad po na maputol yung steel ply ng gulong nyo. Then, doon po magmumula yung sugat niya. Kumbaga sa sugat ng tao, mamamaga, lalaki. Doon po mag-uumpisa. Then, pag naputol na yung ply niya, ma-expose na siya sa basa. Kakalawangin na siya. Kaya yung kalawang na yon hanggang sa dumami ng dumami, mag-i-spread siya, parang sugat, mamamaga siya. Kaya doon nag-uumpisa, maoblong yung gulong. Lalo na yung mga hindi branded na gulong. No? Kaya ito, hindi talaga ina-apply po namin to sa vulcanizing shop. Kumbaga, noon, ito yung ginagamit namin. Ngayon, hindi na po namin ina-advise. Ang gamit na lang po namin is yung mga patches, no? Kasi nung araw, alam mo, talagang gamit na gamit nito eh. Lalo na sa mga taxi. Yung mga taxi kasi lagi nagmamadali yan eh. Lagi nagmamadali yan. Lagi may mga contact ng mga pasahero. Kaya parang gusto nila, pag nagbabulkanize na sila, iihi lang sila. So, hindi na tinatanggal sa unit. Yung gulong, hindi na tinatanggal doon pag may pako. Ito, may tutusukan na lang po siya doon on the spot doon sa gulong na yon na nakakabit yung gulong doon sa unit. Hindi na babaklasin ng cross-trails, hindi ka na magja-jack. Kaya parang umihi lang yung taxi driver. Tapos nun, sibat ka agad. So, ganun ang hinahanap ng mga taxi driver noon. Hanggang sa hindi na mga taxi driver na naghahanap, kumbaga mga pribadong tao na may mga sasakyan. So, yun yung karamihang hinahanap ng bagong labas ko lang po ng pantusok. Ngayon, kalaunan, nagkaroon siya ng depekto. Ano ba yung depekto niya? Doon sa mga hindi branded o kahit na branded, talagang mauoblong po yung gulong. Yung po talaga ang katotohanan nito. Kasi once na nag-inject ka nito sa una, pangalawa, magkakaroon na po siya ng ply separation. Yung ply separation na po yun yung hangin sa pagitan po ng rubber at saka nung ply sa loob ng gulong hanggang sa mamaga siya ng mamaga, palaki ng palaki yung damage hanggang sa maublong. Kaya ito po, for emergency purposes lang po ito. Pero ang talagang the best po dyan is patch. So yan po, no? Sana po na mayroon akong naibahagi sa inyo mula sa aking karanasan sa matagal po ng pagbubulganize. No? So bali, ipapakita ko po sa inyo no, yung application po ng tusok or inject kung paano siya ginagamit. Etong gulong na to, mayroon siyang screw na nakabaon. No? Hanapin natin. No? Ito. Ito, yan.
scoop po yan. Yan. Bunutin natin, no? Ayan. Yan, sumisingaw na. So, tututukan mo siya natin siya, no? Ayan. Pinalaki natin, no? Ngayon, prepare na po natin tong nabili natin na-order natin sa Lazada, no? Tingnan natin kung effective ba. First time ko po gagamit ito kasi karamihan naman ng umu-order nito pang sarili. Itong orderin nila, no? Tingnan natin yung epektibo, no? Yan. Ibabala natin siya. Yan. Kailangan gitna. Then, itong pinaka solvent niya. Yan. Yan. Parang rugby na rin, no? So, yan. Saka natin siya inject. Yan na. So, bago natin siya bunutin, lagyan muna natin ng tamang hangin, no? Dito. So, yan, no? Medyo So, yan na. Medyo malakas na yung hangin. Saka natin siya bunutin. Itong in-inject natin, no? O, yan. Pag binunot natin siya, so, ang gagawin dyan, puputulin natin siya. Yan. So, yan. Yan, testingin po natin, no? O, yan. Wala man lang siyang kasingaw-singaw, no? Ibig sabihin na silyuan na. Pero tingnan nyo yung ginamit ko. In-order ko sa Lazada. Ayan. Nawala ka agad siya sa forma, no? So, ibig sabihin, ito, personal na gamit lang po ito. Hindi siya ginagamit talaga ng mga vulcanizing shop kasi nga, hindi siya matibay. Ayan. Pero epektibo po siya. No? Tingnan nyo naman, no? Pero hindi katulad ng mga sinaunang bakal na ganito. Ito. Ayan. Ito talaga, hindi mo siya mapapabaluktot na ganito. Mapuputol na lang po to, pero hindi siya babaluktot ng ganito. Kasi sa tagal na, naputol, yan, umiksi siya na umiksi. No? So, ayan. So, ito yung butas na ginawa natin kanina. No? Tingnan natin, binuksan ko po siya. Tingnan natin sa loob kung paano po siya sa loob. So, ayan po siya. No? Nasa loob siya. Ayan. Nakaselyo siya. No? Ayan. Ganyan po siya, no? Sa loob. Ayan. Kaya ganyan mangyayari niyan. So, imaginein po natin, no? Halimbawa, kung ganito lang kaliit yung pako, ito malakas na singaw nito, lalo na pag may kalawang. No? Kung ganito lang kaliit ang pako na tutusok sa gulong mo, syempre, i-injectionan mo nga naman siya. No? Ayan yung pako, tapos ito ganito kabilog yung ipapasok mo. So, ibig sabihin, yung maliit lang na butas, papalakihan mo para lang magkasya tong pantusok mo, no? Kumbaga, napakaliit lang ng butas, pinalaki mo. Tapos, may posibilidad pang masira yung steel ply mo na ikadadahilan ng oblong. Kaya ito talaga, hindi po talaga to pang lifetime, no? Hindi po talaga the best na pang vulcanize, no? Pang emergency purposes lang po talaga ito, no? Kaya sa mga customers natin yan, lalo na sa mga nagpapa-vulcanize, no? For emergency lang po to, huwag niyo po tanggalin. Yan. Okay lang kung mga probinsya or malalayang lugar na pupuntahan mo, yan, makakasurvive kayo dahil dito. Pero kung may mga vulcanizing shop naman kayo nadadaanan, siyempre, mas the best pa rin yung mga patches. No? Nung araw, gustong-gusto talaga ng mga taxi driver to eh. Halimbawa, etong sasakyan mo, no?
may pako or tornilyo. Hindi mo na siya kailangan tanggalin sa tornilyo, i-jack mo, tatanggalin mo yung gulong, no? Diyan lang sa unit, pwede mo na siyang iproseso, no? Tutusukan mo lang siya. So, napakabilis para ka lang umihi para sa mga taxi driver. Kaya hinahanap nila nung bagong labas pa lang yung pantusok. Pero bandang huli, yung consequence na nauoblong, nasisira yung gulong nila, yun ang nagiging disadvantage. Kaya unti-unti nawala yung pantusok, hindi na nila tinatangkilik. At sa amin naman din, sa amin sa vulcanizing shop, hindi na rin po namin to ina-advise dahil ang serbisyo po namin dito is pangmatagalan. Siyempre yung customer, pabalik-balik, baka hindi na magpagawa sa iyan. So, yan na po. No?